natin itong si Pastor Apollo Kibuloy. Nako ha? Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, nag-file po ng Certificate of Candidacy ang kanyang abogado na si Mark Tolentino. Eto na, Pastor Apollo Kibuloy, aangkinin na ang Senado. Bakit mo nasabi na aangkinin na ang Senado ka, GP? Eto po yan, mga kababayan. Diyos mio Marimar, si Harry Roque, nakanganga pa rin ang loko. O eto, sabi ni Kibuloy. Oh. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Ano ang didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano? Patay tayo dito, mga kababayan. So sa salita pa lang nito, hindi ito makikipagdebate. Parang CP din to, mga ka-GP Natics natin. Ano po ang qualification mo? 'Di ba? Ano po yung mga kakayahan mo para mapunta ka po sa Senado? Sabi niya, pag gagawa po ng batas, tatanungin ko po ang abogado ko. Pag tinanong mo siya, sasabihin niya, lahat ng bumabatikos, mamatay na kayong lahat. Oh. Si Kibuloy naman iba ang style, mga kababayan. Gusto niyang kunin ang Senado, pero sigurado ang sasabihin niya, didibatihin niyo ako. Bakit kayo makikipagdebate sa akin? I am the way. Oh. I am the way. Hindi kayo mauupo dyan kung hindi dahil sa akin. Ako ang nagluklok sa inyo dyan sa Senado. Patay tayo dyan. Diba? Oh, ito pa sabi ni Kibuloy, mga kababayan. Oh, nako, sabi kasi ni Mark Tolentino, ito daw po yung mga propaganda nitong si Kibuloy. Mark. Magandang hapon po sa atin lahat. Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Okay. Kasi gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Part ng solution ng ating bansa. Ano yung solution na yan? Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Oy, dahil sa Diyos at Pilipinas nating mahal, parang SMNI ano lang yun Tagline ba yun ng SMNI? Oh. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. Sabi niya, ang focus daw ng plataforma ni Kibuloy ay God-centered at Filipino-centered. Pero may nagsabi dito, Attorney Mark. Sabi ni dito, kung ano ang ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOGC, yun ang gagawin niya sa buong Pilipinas bilang senador. Sabi ni Mark Tolentino yon. Ito po yung sabi niya. And ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. So, di ba nga ngayon, mga kababayan, sa batas pa lang natin, hiwalay na po ang simbahan at ang gobyerno. Kaya nga hindi sila nabibigyan o hindi sila kinakaltasan ng taxes. Tapos ang gusto nila mapagtibay pa na wag papakialaman ng ating gobyerno ang simbahan. Patay tayo dito. Magiging talagang kulto na to, wala nang pakialaman. Di sana umalis na sila sa Pinas. 'Di ba? Tapos sabi nga dito, mga kababayan,
na mga commenters, na mga citizen, diba? Ihanda nyo na ang mga anak ninyong babae pag naging senador yan. Huwag kang kikibo, Diyos ang nahipo. Diba? Kasi sabi niya, gagayahin daw niya yung ginagawa niya sa Kingdom of Jesus Christ. Syempre mga kababayan, pag siya ay senador na, isa lang ang gagawin ni Kibuloy. Gagayahin niya po itong si Senator Bato. Bakit? Si Senator Bato ay nagtatago sa interparliamentary. Bawal pong imbestigahan, bawal ipatawag ng Kongreso. Diba? Pag ito binoto ninyo, sigurado lulusot ito sa mga problema, lulusot po ito doon sa kanyang mga lihim, di ba? Yung kanyang paghipo, ano pa, yung kanyang mga ginagawa doon sa kanyang mga member, at kung ano-ano pa. Bawal mo itong salingin dahil makakapagtago ito sa tinatawag nilang interparliamentary. At saka pag pinansin mo ito, bukod sa pagtatago sa interparliamentary, sasabihin niya, mga kababayan, bakit niyo ako didibatihin? I am the way. Ako na ang nanalo. Diba? Ako ang daan. Hindi kayo makakapunta sa langit. Kapag ako ay tinatanong ninyo, yung lindol nga, pinatigil ko. Noong lumindol ng 6.6, nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Umistop. Nakaw! Tapos, pangalawa, yung mga 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan sino yung kasama ko, nagsusulat ako. Lindol. Sabi ko na, stop! Di yung stop din. Salamat kayo sa akin. Diba? Oh, salamat kayo sa akin. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo at ako nagpa-stop ng lindol. Ako dumadami na talaga ang siraulo sa Senado. Pag ito pa ang nanalo, Diyos mio, hindi ko na lubos maiisip. Ang dami na ng problema ng Pinas po, problemahin pa natin to. Isasama mo pa si Philip, isasama mo pa si Willie Rebillame. Tama na naman ako, tatakbo yan at the last minute si Rebillame. Di ba? Oh. Hindi ko sinabi to na walang witness ha. May witness, marami. Nakapalibot sa akin. Sinigawan ko yung lindol. Gumano na yung mga chandelier ko. Stop! Stop! Stop agad. Sabi ni Scarlett, nga no. Yung Lakas ng pangalawa, tama. My God, salamat kayo sa akin. I hate Napastop trucks. ko yung lindol. Aha. Pero, hindi ko na nasasabihin ito dahil baka ito ay sasabihin yung pagyayabang. Hindi ko na nasasabihin. Minention mo lang na ako ang dahilan. My God, I hate Wow, trucks. mali ang interpretasyon mo. Aha. Magsisi ka. Noong lumindol ng 6.6, nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Tapos, My God, dalawa yung mga I hate trucks. 11 siguro yun. Nandyan si Ingrid, nandyan sino yung kasama ko, nagsusulat ako, lumindol. Sabi ko na, stop! Di yung stop din. Salamat kayo sa akin. Diyos ko, mga kababayan. My God, Pag may hearing sa Senado, ganyan ang sasabihin yan. Ano ba matututunan natin? Di ba puro kalibugan? Puro katarantaduhan. Parang ano to mas matindi pa to kay Digong nag-halusinate Di ba? Hindi mo nga napahinto si Torre na nahuli ka. Anak ka ng tinapa. Ito pa mga kababayan, tingnan nyo, binigyan daw siya ng pangalan, siya na daw ang Panginoon Diyos. Buisit na Kibuloy ito. So, ngayon, binigyan niya ako ng pangalan,
Binigay naman talaga niya sa akin yun. Mhm. Ako talaga yung nagtatanggol sa pangalan niya at ako yung nagpapatayo ng kanyang mga salita. Pero official talaga ito. Ang pangalan mo, sabi niya, ang magiging bagong pangalan ko. Nakaw. My God, Ang pangalan I mo, hate Kayo ba, eto tingnan nyo mga kababayan. Kayo ba gusto nyo maging kapangalan si Kibuloy? Type 1 kung gusto nyo maging kapangalan yung pangalan ni Kibuloy. Sige. Type 2 sa ayaw. Diba? Sabi niya, ang Diyos daw, yung pangalan mo ang magiging pangalan ko. Anak ka nang tinapa, kami nga, ayaw namin sa pangalan mo eh. my God, I hate trucks. Tapos ang Diyos ba pipiliin yung pangalan mo para maging pangalan niya? Oh. sa iyo Oo. na, pagkakalog ko sa iyo. Pinagtanggol ko nga ang Aha. pangalan ng Ama. Ayan ang naging apelido ko. Number 2 lahat. Sarili kong pangalan Ah. na mga tao ngayon, pag kayo na-depost yung pangalan yan, naku, magpapakamatay, papatay yun dahil sa pangalan yan, may honor eh. O ako, wala akong honor sa pangalan ko. Tinaya ko talaga yan. Kaya ngayon, binigay niya yung pangalan niya sa akin. Kung paano itinaya ang buhay niya para sa Ama 2,000 years ago, ganon din ako, tinaya ko ang buhay ko dahil sa aking Ama sa Espiritu Jesus Christ at sa kanyang mga salita. Kaya naman, ipinagkatiwala niya, pinagkalob sa akin ang pangalan niya, kinuha niya yung pangalan ko, ginawa niyang kanyang bagong pangalan. Anak ka ng tinapakibuloy. Wala talaga dito, oh. Puro number 2 ang sumagot. Ayaw nila sa pangalan mo. Kung pwede lang magsalita yung mga nandito, baka mamaya narinig pa lang yung pangalan mo, sinusuka na nila eh. Diba? Oh. Si Kibuloy, tama po. Ma'am Cheryl, hindi dapat doon sa Senado. Pwede na siya doon sa loob ng Mandaluyong. Diba? Oh. Pag-aari ninyo, boss ko kayo, Aha. takot kayo. Halimbawa, sige, for the sake of argumentation na lang. Oy, for the sake of the argument daw. Katulad na ngayon na ang boss ko ang Ama. Mhm. Siya ang boss ko, ha? Siya ang tatay ko. Ay, siya ang tatay ko. Ayop. Ay, sa akin. Ah. For the sake of argumentation, kayong gustong umari sa akin. Tanungin ko kayo. Pag naging boss ko kayo, mabibigay ninyo ang hihingin ko. Mhm. Ha? Pag humingi ako ng eroplano, bibigyan niyo ako. Humingi ako ng helicopter na mga na, bibigyan ninyo ako. Mhm. Humingi ako ng malawak na lupain para sa operation ng hinam, bibigyan ninyo ako. Humingi ako ng maraming mga anak na maging matapat, bibigyan ninyo ako. Humingi ako na Ang dami nagmumura. sasakutin ko na every time, anytime, anywhere, punta ako, walang hadlang, mabibigay ninyo. Hingi ako ng 13 billion pesos para magpatayo ng kingdom. Mabibigay niyo. Ang lahat ng tanong ko, ang sagot nyo, hindi. Huwag kayong mangahas Oy. na maging boss ko. Nako ha. Maging may-ari kayo sa akin. Hindi nyo kaya. Kaya ang Ama ang may-ari sa akin. You know? Hindi na, lahat ng, hindi ko pa hinihingi, binibigay na niya dahil mayaman siya eh. Binibigay na niya buong sandibutan sa akin. Anak ka na talaga ng tinapa. Hindi ko malaman, mga kababayan, ganyang tao, yung matindi ang tama sa utak, no? Ganyang tao yung mapupunta sa Senado. Pero inyo, paano kaya nila ito? Pag ito ay napunta sa Senado, hindi na natin kailangan ng tinatawag po natin na konstitusyon. 'Di ba? May sariling konstitusyon itong si Kibuloy. My God, Sabi niya, I hate trucks. ang pangalan ko ay pangalan niya. Ako siya. Ako ang anak. Ako ang daan. Hindi, sa totoo lang habang pinapanood ko ito, nakita ko kanina, tatakbo? Diyos mio Marimar.
Bakit puro bangag ang ito yung mga tunay na bangag eh. Ito yung tunay na may mga tama sa utak. Diba? Ang lalala eh. Yung mga tumatakbo ngayon, malala na ang utak. Sabi ni Ipe, mamatay kayong lahat ang bumabatikos. Paano ka namin tatanungin? Siyempre ang politiko, open to public scrutiny. Prone. Etong si Kibuloy, mga kababayan, may sariling constitution. Di ba? Constitution ng pagiging anak daw, appointed son of God. Alam nyo, mas matindi ang gagawin nito kapag napunta sa Senado. Bakit? Mga kababayan, ngayon pa lang hindi na natin masaling eh. Di ba? Paano pa kaya kapag ito nasa Senado na, ay nako, mas maraming babae ang kakanain nito. Sorry, pero yun naman ang katotohanan. Bakit? Kaya na niya magpatago-tago sa mga batas. Magpatago-tago sa interparliamentary at kung ano-ano pang pagtatago ang pwedeng gawin nitong si Kibuloy. Huwag nyo nga iboboto. Diyos ko, kawawa ang mga anak natin. Kawawa. Walang matututunan. Puro kabastusan. Puro kalibugan. Oh. Tama po kayo, Eddie Digia. Pati abogado ni Kibuloy, buang na rin. Ewan ko, siguro, malaki ang nakukuhang pera. Diba? Sabi ni Ilocanang Kanahin, bukas na ang mga mata ng madla, hindi yan mananalo. Sana nga po, no? Again, lagi kong sinasabi, hindi natin inaalis ang katunayan, ang facts, di ba? Ang facts na alam natin ang mga Pilipino, kahit na itong mga taong ito, alam natin walang maitutulong sa atin, pero pag pera po nila ang inilabas at gumapang, bumabaliktad po ang lahat. Kaya ako sa inyo, sa mga manonood dito, pag kayo ginapang, kunin nyo. Pero wag nyong iboboto. Sayang eh. Diba? Sabi ni Berna Villapuerte, madaling bawiin ng Diyos ang mundo kung sila ang leader. Correct. Baka hindi na tayo lahat magtagal sa mundo. Sabihin ng Panginoong Diyos, wow, waswasing ko na ang Pilipinas. Total, masyado nang madilim ang kanilang hinaharap. Kawawa. Mga kababayan, tapos yung sinasabi niya na batas na gagawin nila. Yung batas na gagawin ni Kibuloy ay talagang makakapagpatibay na untouchable na po ang simbahan. Hindi na kayang galawin ng ating gobyerno. Di sabi ko sa sarili ko, pag ganyan ang gagawin ninyo, humiwalay na lang kayo sa Pilipinas, anak kayo ng baka. Diba? Sabi ni Rex TV Adventure, dapat pag may kaso, disqualified na yan. Tama, Rex, maganda yung sinabi mo. Dapat pag may kaso, di ba? Pag may kaso, ang problema, sasabihin naman nila, that is our rights. Wala pa kami, hindi pa ito guilty verdict. May trial pa, hindi pa tapos. 'Di ba? Pero ako dapat ilagay nila diyan, mga kababayan, amyendahan nila yung batas na kapag may kaso na ito ay hinaharap, maging guilty man o hindi pa, 'di ba? Wala pang guilty verdict, ito ay hinaharap pa lang sa korte, ay dapat hindi na pwede o maaaring makatakbo. 'Di ba? Sabi ni Jose Naife, bobo at tanga ang boboto. Nakaw, marami pa rin po na bumoboto. Punta po kayo doon sa Liwasang Bonifacio. Punta po kayo doon araw-araw, nagko-content. 'Di ba? Mga pro DDS, pro Kibuloy. Sabi ni Master and Check HOK, may sumpa ang pera sa politika na yan. Kahit gaano kayo kahirap, please, pag-isipan nyo mabuti bago kayo tumanggap. Baka may magkakasakit bigla sa pamilya nyo. Sisisihin nyo pa ang Diyos. Aurelia Dena, GP, wag naman, marami pa naman ang mahal lang Diyos. Ang problema nga syempre pag ang namuno, ganyan na. Nako, baka isumpa tayo ng Panginoong Diyos. Puro kamanyakan, puro katarantaduhan, puro pangre-rape ang gagawin yan.
Eh di syempre, pag may rape, nandiyan na rin ang droga. Kasi makakapagtago sila. Magagawa nila ang gusto nila. Kasi gagawa raw ito ng batas eh. Batas na tuluyang maghihiwalay sa estado ng gobyerno at estado ng simbahan. O, kaya nyo ba yon, mga kababayan? Diba? Dapat, kahit papano, may saklaw pa rin dapat ang gobyerno sa simbahan, hindi pwedeng wala. Ligtas na nga kayo sa tax eh. Tapos gusto ninyo tuluyan pa kayong mahiwalay. Hindi na lang kaya kayo humiwalay ng bansa. Oh. Kayo, kung gusto ninyo maging buang ang mga nasa Senado, ngayon na nga problema na natin, poproblemahin pa natin lalo. Gusto nyo bang sumakit lalo ulo nyo? My God. Diba? I hate trucks. Sana nga ma-extradite na. Oh.